Magandang araw mga tol, kwentuhan muna tayo sa mga nangyayari sa boxing. Sabi nga po ni Kenny Porter, tatay ni Sean Porter, kung maglaban daw si Shakur Stevenson at Tank Davis, kailangan daw ni Tank Davis dyan manalo via TKO. May skill daw kasi itong si Stevenson na kaya niya i-outbox kahit sino ang kalaban niya. So agree ba kayong mga tol dyan sa payag ni Kenny Porter? Kung pagbabasehan ng kanilang style mga tol, mas lamang talaga si Stevenson kung outboxer lang. Kung long distance lang ang labanan at paramihan ng puntos, mas nakakalamang itong si Stevenson dahil yun ang style niya. Pero mababago yan ni Tank Davis kung masaktan niya si Stevenson. Iba pa rin kasi yung may power ka mga tol. Kapag tumama yung mga solidong suntok ni Tank Davis, pwedeng mabago yung laruan ni Stevenson. O kaya mas maganda itumba na lang si Stevenson para sigurado ang panalo. Kasi kung aabot yan sa decision mga tol, alanganin talaga si Tank Davis base sa kanilang estilo. So para sa akin may punto rin yung payag ni Kenny Porter. Malaki kasi ang chance sa mga tol na balang araw maglalaban din yung dalawang yan. Ang kailangan lang gawin ni Stevenson ngayon, may panalo lahat yung laban niya na ibibigay. Tulad yan, may paparating na laban kontra Frank Martin. Kailangan niya idomina itong si Frank Martin para makuha yung WBC lightweight belt. Pagtapos niyan, kapag babalik si Devin Haney sa 135 pounds, ito naman ang isusunod niya. So isang mahirap na laban ulit kontra Devin Haney. Sa ibang banda naman, nai-issue na naman itong bada test ay Casimero at Inoue daw. So hindi pa nga naigakasa ang laban, bada test ka agad. Normal kasi yan sa boxing mga tol Kapag lumaban ka, kailangan mong dumaan sa mga test. Hindi yan demand ng isang fighter kundi rules yan ng boxing. Kahit nga non-title fight mga tol, kailangan mo pa rin dumaan sa mga test. Rules na kasi yan ng boxing, depende lang sa dalawang kampo kung paano yung pag-test sa kanila. Pwedeng may test before and after the fight. So maraming laban ang paparating ngayon tulad ni Canelo versus Jermell Charlo. So nakakalamang dyan si Canelo sa September 30. Kung sino ang panalo daw sa dalawang yan, ito ang aakyatin ni Terence Crawford sa 168 pounds. Pero na-activate na ni Errol Spence yung rematch clause. Kaya kailangan mag-focus muna itong si Crawford kay Spence. Kung matalo niya ulit sa rematch, pwede nang umakyat sa 168 laban kay Canelo kung may panalo niya kay Jermell Charlo. So isang mahirap din na laban si Jermell mga tol pero nakakalamang si Canelo dyan Sa ibang banda naman, laban ni Jonas Sultan bukas kontra Frank Gonzalez. Kung sakaling matalo pa si Jonas Sultan dyan, ewan ko na lang kung ano ang susunod sa kanyang karir. Sayang yung binigay kay Jonas Sultan dati kontra Paul Butler Kung manalo sana si Jonas Sultan doon, siguradong siya na ang lalaban kay Naoya Inoue. So sayang yung pagkakataon na yon. May laban din si Jerwin Ancajas mga tol kontra Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight belt. Si Mark Magsayo naman hanggang ngayon wala pang official na laban. So sa tingin nyo mga tol, sino ang susunod na pambato natin sa boxing? Yung malupit-lupit na pwedeng pangharabas. Maraming nagsasabi na si Casimero dapat kapag na-handle ng mabuti. Kaso nga lang yung binibigay na laban kay Casimero ngayon parang tune-up fight na lang. Wala pa nga sa ranking itong si Oguni. Maganda sana kung kasama sa ranking yung kalaban para paangat yung ranking ni Casimero. So ayan mga tol, abang na lang po natin yung mga karagdagang updates. Maraming salamat. God bless po sa lahat.